tsaka wala pa yung Mga laro kasi ng factor. laro eh. So, dinagdag ko siya, kakadagdag ko pa lang, kaka-update ko pa lang yung instruction slides sa classroom. Okay? So, pero other than that, no, the directions are still the same pa din yung sa recording. Okay? So, ayun, reiterate ko lang din, no? This one is sa text report format pa din po natin. So, you still have your abstract, okay? And yung intro, methodology, and also discussion cover loop. Okay? So, for introduction, yun nga, the key terms that must be explained. Okay? Drug modeling. No? And then yung component build-up method, which is a method of drug modeling. And then yung clean takeoff and landing configurations. No? So ano ba nila? Ano ba yung kaibahan nila for an airplane? And then for methodology, no? So yung component build-up method, so kung paano siya execute. So same lang, dun sa explanation slide, ay sa recording. And then for the efficiency factor, I've also explained that. No? And then for clean takeoff and landing configurations naman, ng methodology is specific to your airplane. Okay, so ano ba yung clean, ano yung takeoff, at ano yung landing configuration ng airplane ninyo. Okay, so dito nyo sasabihin if yung kung kunyari airplane ninyo ay non-retractable siya, no? So dito nyo sasabihin na yung clean configuration pa lang may landing gear na kayo. Kasi kapag retractable, nakatago pa yung landing gear nyo nun. Kung may flap yung airplane ninyo, so dito nyo sasabihin kung ano yung flap deflection angle na gagamitin. Okay? So dito, kasi specific na to for your airplane. Ito, sa introduction, for all na to, parang in general. Kuha? Okay, so yun po yung difference sa dalawa. And then for the results and discussion, yun nga, pinadagdag ko. No? So for component build-up, so ganun pa din, di ba, yung sa mga C sub F, meron doon yung pipili kayo ng Reynolds number. So you have to state both. At sabihin nyo kung ano yung gagamitin. Okay? So basically, ano lang to, yung nadagdag dito is yung parang summary table siya. No? So you have here your main components. No? So yung fuselage, wing, horizontal and vertical. So yung nakuhang values. No? SWET, ito magagaling to sa CAD team nyo. No? Kasi ito yung surface area nung kada component. No, yung exposed. Kuha. And then, last column is yung product nila. No, so times. And then, finally dito yung summation nito, ang column na to. Kuha. Okay. Walang unit to. Yung SWET mo will be in square meters. Okay. Questions? And then, another table ulit, iwalay na table naman representing yung miscellaneous. So yung sa miscellaneous, di ba may separate PDF akong sinama dun sa instructions. So doon yung kayo magbabase. No? So lahat ng mag-a-apply sa airplane ninyo, like trim drag, cooling drag, yung landing gear nyo, naka-separate kasi dun sa document per type, kung meron ba yung wheel pans, meron ba yung wheel wells and all. Okay. Iyan nyo yun dito. What? Yes, sir. And then, kukunin nyo yun, yung per value. Take note, for those airplanes na magkakaiba ang clean takeoff and landing, so separate table yun. Gets? For airplanes na magkaiba ang clean configuration, ang takeoff configuration, okay, so kunyari, retractable landing gear, no? Sa clean, obviously, walang landing gear pa kasama. So, dun sa table ng miscellaneous for clean, wala yung landing gear dito sa listahan. And then, pagdating ng takeoff at landing, isasama nyo na siya. Gets? O kunyari, may flaps. No? So, ganun din, retractable na, may flaps pa. So, pagdating sa clean, hindi pa included yung flaps, hindi pa included yung landing gear. And then, pagdating ng takeoff, no? Included yung landing gear and then yung flaps naka-takeoff setting. And then for landing naman, included yung landing gear and then flaps na landing setting. So yun nga, magkakaroon ka ng tatlong ganito. Pero ito, isa lang.
Gets? Sir, pag same po yung mga miscellaneous sa tatlo, sir, kahit isang table na Okay, lang. so kung pare-pareho lang naman yung clean takeoff and landing configurations ninyo, so una, i-explain nyo yung dito sa methodology, and then pagdating dito, isang table na lang yung gagawa nyo. Kuha? Okay? And then after nun, yung Oswald efficiency factor na, no? So I've also explained the process kung paano, di ba? Yung sa mga correction factors. And then finally yung quadratic drag models, no? So bale i-apply nyo na to. Okay? No? So kaya ako pinag-iwa-iwalay yung yung miscellaneous tables kasi for clean takeoff and landing, pare-pareho lang itong lahat. Pero dito kayo iba-iba. Diba? Kaya tatlong value yung makuha nyo dito. Tatlong value to. Yes? Ha? Oo, magiging Wait lang. tatlong Okay na to, value pre. dito. Dito nata. Hindi ko alam. Oo, pag same yung take-off and landing, kunyari, retractable landing gear lang. Nag-video naman No? sila. Same yung take-off and LA. landing mo nun. So, dalawang ganito lang yung dalawang sisab din natin yung mapuproduce din. And then kung non-retractable na, wala pang flap, no? So ultra basic yung airplane, no? So isa lang yung drag equation, isa lang ito. Again, it will be, Non-retractable it naman sa will tayo be lahat, diba? explained Non-retractable. Mga ano, mga... kasi specific na yun to your airplane. bit. Sasabihin nyo kasi yun. Gets? So ito actually, kaya ako na dinagdag to para mas madali nyo mag-gets to. No? So basically, itong part na to, itong summation na to, ito lang yun. Okay? And then divided by SREF, which is your wing area. Okay? And then yung miscellaneous ito, yun ang kuha nyo dito. Kuha? And then yung CRUD, I think constant value lang naman yung nasa slides, no? Times 1.25. Okay? So yun na, meron ka na zero lift drag. And then for K, ito is 1. A here is aspect ratio ng wing, and then yung E, yung efficiency factor. Okay, so yung nakuha nyo dito. Kuha, gets? So yun na, magkakaroon ka na ng quadratic drag model. Okay, tatlo na yan, or dalawa, or isa. Okay, and then, last ng results sa discussion is yung drag polar, which is basically graph lang nitong drag equation ninyo. So alam niyo naman kung paano mag-plot, di ba? Given ka na equation, paano mo siya i-graph. Okay, so ganun lang. Questions? Go. Oh, nandun na sa slides. Questions pa? Ayun, and then finally na, conclusion and references. Nasa sa inyo guys, ako ay na-advise ko, especially dito sa drag polars, no, pag-iwa-iwalay ninyo. Kasi usually, kapag, based sa mga na-check ko na before, okay, yung C sub D nut nung clean takeoff and landing, magkakaiba sila, oo, pero magkakalapit. So kapag pinagsama-sama nyo kasi siya sa isang graph, parang nagpapatong-patong lang. So pag gano'n, I would advise na iwa-iwalay na lang sila. So for clean, for take-off, and for land. Pero again, kung iisa lang, kung isang graph lang yung mga produce nito. Mesh. Questions? Non-retractable. Okay, so yun lang naman yung Walang updates dun sa activity number 8. Walang flap. Okay, deadline still the same. Okay. Although most likely next week, nag-iisipan ko pa kasi if I'm considering to extend further. Kaso, weird no, sports fest na nagpapacheck pa rin kayo. Okay. So, Ay, pwede magpacheck? kaya pinag-iisipan ko pa. Yan ko kayo. Kaya alaw ko pa. Okay. Last na. Questions? Yun lang naman, updates lang. Nadagdag ko rin po sa, sa Yung mga PDF ng 1.75 instructions. mga I think, update ko rin sa Google Classroom. Check nila.
Pero approve na po yung aero. Approve na po yung aero ko lang. PUBG na.